Nako, ito isa pa mabigat ho din ito, 'no? Um, Isa pang mabigat ho ito, dating Pangulong Duterte, sabi nga nung mga DDS, "Bakit ayaw niyong lubayan si Rodrigo Duterte, eh, nakakulong na. Eh, paano yung mga kasapakat kung di umano?" 'Di ba? Kasi mga kababayan, kayo, sino may ayaw dito na iimbestigahan po yung Parmali? Naalala nyo, mga boss G Pamoser, mga madam, mga suki, bili na po kayo, 3 tumpok, kamatis. Naalala nyo nung panahon ng pandemya, Parmali, sisilipin ho yan. No? Kung konektado si dating Pangulong Duterte. Eh bakit si Duterte naman nakakulong na nga? Kasi makikita diyan mga kababayan kung sino pa yung mga koneksyon, kung konektado si dating Pangulong Duterte at sino pa yung mga tao na konektado diyan sa Parmali na yan. Basahin ko eto. Sabi ho dito, Ombudsman Remulla, sisilipin koneksyon ni FERD sa Parmali. Nagbigay ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla kaugnay ng posibilidad na papabilang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ng Parmali. Ayan, nainis si Sir Miko Boy. Nagpadala ng super sticker. Salamat po, sir. Nako po. Naalala nyo nung pandemya? Sa Pilipinas yata ang may pinakamahaba na pandemic. Sa Pilipinas yata yung umabot ng ilang taon? 3 taon yata na nakamas ang mga tao. Nandyan ako sa Pilipinas noon eh. No, nandyan ako, sabi ko, since pandemic naman at bagsak lahat dito sa Cayman Islands, pahinga muna tayo ng 1 year doon sa Pilipinas. So umuwi, nagbakasyon kami ng 1 taon. No, diyan ko nga na-experience, pandemic, anak ng tinapa. Wala kaming tubig. Bakit? Yung bahay na tinitiran namin diyan sa Antipolo dati, ayun. Biktima ng prime water. Gigising ako madaling araw, 6:00, mag-iigib ng tubig. Dumating ako ng Pilipinas, malala na eh. May mga barrier pa, 'di ba? May barrier pa na nag-cause ng accident. Yung sa mga motor, meron pa. Sobra-sobra, labis-labis ang dinulot. Problema mo na nga ang trabaho, dadagdagan ka pa ng gastos ng gobyerno noon. Napag-usapan. Barrier ng motor. Nilagyan ng barrier ng motor. Nagkabenta ka, 700, 400. Alam ko yung kasi nandyan ako eh. 400, 700 hanggang sa bumaba ganyan. Mag-asawa Han, sabi nung asawa, Han, kakakain mo lang sa akin Ay kakakiss mo lang sa akin Sorry. No? Ibig ko sabihin doon, kakakain lang natin magkasama together nung like example, lunch, 'di ba? 'Yun yung ibig ko sabihin, kakakain lang natin. Tapos lalabas lang tayo, may harang tayo. Sabi nung iba, parang nonsense naman. Nagkakainan nga yan sabay nga kumakain yung dalawa na yan, mag-asawa, tapos biglang paglabas, magmumotor lang, may barrier pa. Dagdag pahirap po sa mamamayang Pilipino yun. Wala na nga trabaho, tapos gagastos pa ng ganun. Yung mga mask, mga PPE, balita ho, kasi mga kababayan, lahat yan, pinagkaperahan. Kaya ang haba nung panahon na pandemya sa Pilipinas. Biruin nyo ho, kung di ako nagkakamali, 2021 ba ako umalis dyan? Ano na ba ngayon? 2025. 2022 ako umalis dyan. Nakamaskara pa. So ngayon, yung mask ko, dinala ko hanggang Cayman. Umabot ho yun ng Cayman Islands. Pagtungtong ko ng Estados Unidos. Kasi, dyan ho kami dumadaan no? New York ang kadalasan naming connecting flight. Pilipinas, all the way to New York. No, Philippine Airline, pagdating ng New York, wala nang nakamas. Di ba? Wala nang nakamas. Sabi ni Benny Severino, nagpapalusot ka, sir Hindi. No, ang ibig ko sabihin talaga, doon sa kumain, doon sa nagkakainan yung mag-asawa, kumakain kasabay sa lunch. Yun. Ikaw talaga. Sino ang mahilig dito?
na kumain ng asawa. Ay, kumain kasabay ang asawa. O sino? Sige, malamang madami diyan. Siyempre, iba yung magkasabay kumain, di ba? Yun yung ibig natin sabihin doon. O, pagdating ko dito, wala na. Si Chaicher, kapag kaganyan ang usapan, talagang ano ba, kasi nagkakainan, aktibong-aktibo, tingnan mo, napapataas pa si Levy Invader. Si Invaders Basketball, napapataas pa ng kamay, mahilig kumain ng asawa. Ano ibig sabihin? Mahilig kumain kasabay ang asawa. Si Ma'am Levy natuwa, biglang nagpadala ng super sticker nung napag-usapan na kainan. Hindi, normal naman sa mag-asawa yan, sabay kumain. 'Di ba? Kayo nabubuhayan kayo kapag kaganyan yung mga nababanggit kong mga words o salita nagigising ang diwa nyo, mga inaantok na kayo, biglang ganyan. Iduktong pa natin. No? Si Chaicher, ayusin mo, Mark. Gusto siguro makain nito, si Chaicher. Ngayon, iduktong pa natin sa isinagawang press conference itong Lunes, Oktubre 13. Sinabi ni Remulla na nakadepende raw ito sa mga ilalatag na facts at evidence. Ganyan naman ang gobyerno natin. Lahat po ebidensya, lahat po ganyan. Hindi kagaya ng mga DDS. Sa DDS kwento-kwentuhan lang, bigla na magiging totoo Pangit yung ganun. Hindi maganda yon. Depende sa alegasyon at ng complainant o ng complaint, depende sa facts at depende sa evidence itself. Siyempre, yung allegation niyan will be pointed to a positive role in the controversy. Dagdag pa niya, pag mayroon siyang positive acts na ginawa, we will look at it. Titingnan natin ang ebidensya. Matatandaang direktang nauugnay ang Parmali kay dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Paano mo naman sisitahin yan na siya ang nagpapasok ng droga sa Pilipinas kung economic advisor ng Pangulo? Siyempre, unang iisipin mo, economic advisor ni Duterte to Paano ko naman sasabihin na paano ko aresto ito Di sinabi sa akin, kami nga ang nangunguna sa pagsugpo sa droga tapos kami ang sasabihin mo, di ba pambasang nanay survivor? Jorge Edralin, sabi, evidence-based ngayon kay PBBM. Correct. Kaya ang dami din mga kababayan, na sinasabi ang tagal-tagal naman yung investigasyon na yan sa mga flood control, diyan sa mga ghost project. Kasi eto nga, yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat po nakadepende sa mga ebidensya. Hindi magsasampa ng kaso doon sa mga tao nang wala namang ebidensya. Hindi kagaya nung dati. Mahawakan lang, may hawak lang na Manila, yung Manila paper. Tapos nandun yung mga pangalan ng mga trip niya. Banat, sige, huli, aresto, banat. Hindi ganun. Ito lahat, kumpletos recados, kaya magiging matagal po talaga. Ayaw natin na magrehas, magkulong ng mga taong inosente kagaya nung administrasyon na nakaraan. Huwag tayong ganun, Ang buhay ay weather lang, sabi. Hindi, ang buhay mga kababayan, napaka-importante Diba? Ito ang pinaka-importante, ito ang pinaka-precious na meron ang bawat individual sa mundo. Kaya kung ikukulong mo yan nang wala namang kasalanan talaga, parang sinayang mo na din o inaksaya mo yung kanyang buhay. Di ba? Kaya dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, buhay na buhay po ang karapatang pantao. Kapag ka na talagang nakita na ikaw ay kasama dyan sa mga Parmali, etc., na yan, sa kakakulong. Pero yung sasabihin mo, gawa-gawa lang, hindi po mangyayari sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy ko, matatandaan, direktang nauugnay ang Parmali kay dating Presidential Economics Advisor Michael Yang na nakapagpasok ng multi-bilyong piso tapos kakarampot lang daw yung kanyang puhunan. Multi-bilyong pisong deal sa Department of Budget and Management Procurement Service para sa pagbili ng mga kinakailangang supply tugon sa COVID-19. Baka yung mga supply na yun, hindi pa ubos yung supply. Nako, ang gawin natin extend pa yung mask.
Nakita nyo yung pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala nang mask. Ganun lang, oh, tapos na, wala nang mask. Hindi na tayo magsusuot ng mask. Balik normal na. Di ba?